Pasok na tayo. Hello mga kasinger, finally dumating na tayo dito sa Taal. By taking a bus from Bundia, inabot tayo ng 2 hours and 15 minutes. At ngayon, it's time for us to explore this very beautiful heritage historic town of Taal. Ikot din natin ang mga lumang bahay, museum, ang simbahan of course, at syempre, titikman natin ang mga pagkaing Taal na matitikman sa may palengke. So tara na, ikutin na natin ang Taal, Batangas. Let's go!
tayo dito sa Jollibee Taal Diversion. Time is 9:03. Ang biyahe natin is 1 hour and mga 15 minutes, 2 hours and 15 minutes lang naman. Yung sasakyan yung jeep papasok na Taal. So papasok na tayo, naghihintay tayo ng jeep. Medyo puno yan, so next jeep na tayo. So explore na natin ang bayan ng Taal. So naghihintay na tayo dito ng jeep sa mga oras ng Jollibee. After natin bumaba doon sa may Diversion Road Junction ng Taal. So jeep naman ang mga kaibigan. So jeep na lang sa kanyo. Ang signage is plenary. So yun yung Jollibee, ito yung junction. Naghihintay tayo ng jeep. Itong kanto na ito is called Balisong. Dati nung araw maraming tindahan ng Balisong pero wala na sila ngayon halos. Ay, may jeep. So finally, nakarating na tayo dito sa Arco. Ang nakalagay, Welcome Poblacion, Taal Heritage Town. Pasok na tayo. Pasok na tayo at tingnan natin ang mga lumang bahay dito sa Taal. Marami. Tabi-tabi ano. Yan siguro luma din. So, ikutin natin. Dito tayo sa kabila may magandang lumang bahay sa tabi na. Linya na ng mga lumang bahay. Mga lumang bahay, nakakatuwa.
So malapit na tayo sa may simbahan. Ito magandang ano kaya itong lugar na ito sa may kanan ng simbahan. Parang ruin siya. Ano kaya yan dati? Dito muna tayo sa may harapan. Taal. Mabini Monument. Marcela Rosillo. Escuela Pia. Papunta tayo sa simbahan. So akit di tayo sa itong hagdan na to. Matagal na to. 1755 pa siguro. Simbahan.
Punta naman tayo sa libingan ng Kastila. Dito lang daw yon sa may likod ng simbahan. Hanapin natin. Sana makita natin. Finally, natakbuhan natin ang libingan ng Kastila. Parang napaka-ancient na nito. Yan yung mga nicho. Ano kaya ito? Parang pyramid. Anong background kaya nito? At gano'n na ito katagal. Ano? Tabo, parang merong ano. Ano kaya ito? Pyramidal. Parang pyramid. At gano'n na kaya katagal ito? Meron ba kayo nakalibing dito? Tignan natin. Yan yung mga nicho. Ganito wala. Tanda na nito. Yan natin parang may meron pa dito. Baldon Schoolhouse para lang sentral ng Taal. It's an old structure donated by class 1920. May mga binago na. So, nandun pa yung old structure. Building 1, Gabaldon. Yung mga lumang bahay. Dito man. Di pa tayo sa kabila kung saan naroon ang munisipyo ng Taal. So, nandito tayo ngayon sa harap ng munisipyo ng Taal. Makikita nyo nakagay doon, 1572. Yan talaga yung pecha kung saan in-establish ng mga Agustinian ang Taal. Pero hindi sa lokasyon na ito. Ang Taal ay originally located sa may tabi mismo ng Taal Volcano at Lawang Taal.
Ito ngayon ay nandun sa lugar kung nasaan ang San Narciso. So, itinayo ang simbahan at ang munisipyo doon. Subalit noong by 1732, naging Kapitolyo ng Batangas ang Taal. Kaso 22 years later, noong 1754, ang pinakamalakyas at pinakamalaking pagsabog ng Taal Volcano na halos malubog ang buong bayan ng Taal. So halos wala nang natira. Yung simbahan, ito, papakita ko sa inyo yung picture at saka ito yung ruins ng simbahan. Ito yun. So yan, after mangyari yung pagsabog ng Taal, na pagkasunduan ng mga mamamayan ng Taal na ilipat na ang kanilang bayan. So inilipat siya kung nasaan tayo ngayon, dito sa may tabi mismo ng Kaysasay, noong mga 1755. At by that time also, itinayo na rin yung malaking simbahan ng St. Martin de Tours. At ito na ang naging bayan ng Taal at ito na yung naging pa rin commercial capital ng Batangas kung saan ang mayayaman, ang nagtatanim ng nagtitinda ng mga kopra ay dito nakatira yung mga ngalakal. Kaya naging maunlad pa rin ang Taal at makikita natin ang mga malalaking bahay. So ikot pa tayo at ikutin pa natin ang bagong Taal na tinatag noong 1755. Pero sa 1572. Founded by the Agustinian. Dito sa 7-Eleven. Buti may 7-Eleven dito sa Taal. Inom lang tayo and then saka tayo kumain. Kalsada na diretso ng Palengke. Ano mong bahay pa rin pala dito. Pambilihang bayan. So dito ang daming parang nagbebenta ng mga gaon.
Don Juan Food House. Yan, masarap din pagkain siya. Yung mga tapat. Ano, sir? Sarap. Saan ba? Sabi kayo mga pagkakutan. Kaya na kayo. Kapalak ko na. Kaya na ba? Ngayon, nag-break tayo. Hindi naman ako. Tapa muna, sir. Tapa na, sir. Tapa ng ganisa po. Oo nga, wala lang akong dalang sa sakyan ngayon. Ayan. Sir, tapa na. Sige, salamat. Salamat. Mga tapat-tal. Sumang bata. Yun na yung sumang taal. Palit siya. Eh, may kaping para ako. Wala akong dala sa sakya kasi. Ito yung panada. Yes, sir. Ito, ano to? May pork, may chicken, may beef, may gulay po. So, tikman ko isang... Ano ba, masarap pork o... Best seller po namin yung pork, pero lahat po ay masarap. Sige, isang pork at isang beef. Supot ko muna po. Oo. Ang beef po ay green. Okay, may kulay. Yes po. Pork yata. Tikman natin. Ito yung pangalan ng anak ko. Ito yung ating expiration. 1 o'clock na. Init. Pero okay lang, maganda kasi yung lugar. Clinica Tenorio.
Lorenzo Ruiz Steps. Old Spanish Steps. Pababa tayo, punta sa kay Sasay Church. At andyan pa rin yung mga original na upuan, pahingahan. Lapit lang naman. Kaya naman ang senior yan. Yan, ganda. Old Spanish Steps. I think this is yung Wellness Santa Lucia. Tignan natin kung dito ay. Ang balon ni Santa Lucia. Isa sa, again, one of those attractions na napakaganda ng istorya. Yan. Just arrived dito sa Our Lady at kay Sasay. Dito lang malapit sa Taal. Ito yung original church dito sa lugar na to. Ganda yun. Ganda ng pagkaka-restore.
So kain muna tayo. May nakita tayong lumihan dito sa ilalim na isang lumang bahay. Hindi na Pinoy, meron pang kutsara at tinidor na kahoy sa likod natin. So tingnan muna tayo and then tingnan natin kung pagtulog siya. Lomi tayo. Marami pa rin mga lumang bahay dito. Ito na yung main road. Yun, posible.
Hello mga kasingers, it's been a long day exploring Taal. At masaya ako at nakabalik ulit tayo dito sa Taal at naikot natin ang kanya-kanyang mga attractions. So bago pumunta ng Taal, nanggaling pa tayong Maynila, bumiyahe tayo ng 2 oras at 15 minutes using the DLTV bus. Normalis ng Buendia at dumating tayo sa may Taal Junction, sa may bypass road, sa may Jollibee. Doon tayo bumaba, kumain tayong Jollibee, tapos pumunta na tayo, sumakay tayo ng jeep papuntang bayan ng Taal. So, marami pa ng jeep na pumapasok, kaya madali na ngayong pumunta sa Taal. So, una natin pinuntahan siyempre yung arko, yung welcome arc ng Taal. Pagkatapos nun, inikot natin ng maraming lumang bahay na ang dami pa. Siguro meron mga more than 300, 200 lumang bahay dito sa Taal dahil isa ito sa pinakamayamang bayan ng Batangas. So pagkatapos noon, pinuntahan natin yung plaza sa harap ng Taal Basilica, and then pagkatapos inikot natin yung simbahan ng Taal, St. Martin de Tours, isa sa pinakamagandang simbahan. So hindi ito yung original na location ng simbahan. Ang original location actually ay nandun sa may San Nicolas. Kaso noong 1754, natabunan siya ng mga lahar siguro, tsaka yung mga galing sa Bulkang Taal. At kailangan ilikas at ilipat ang bayan ng Taal sa current pwesto niya ngayon. So ang simbahan na ginawa noong 1755, tapos nag-umpisa na ang pagyabong ng Taal dahil itong naging central, isa sa mga kapitolyo, commercial capital ng Batangas. So pagkatapos, nang ikot natin sa simbahan, pinuntahan natin ang isa sa mga sikreto ng Taal, isang lumang sementeryo, lumang libingan, tinatawag na libingan ng mga Kastila. Ito actually is matatagpuan lang sa may likod ng simbahan, pero mahirap hanapin dahil siya ay medyo tagon-tagon na, napaligiran na ng maraming bahay. Pero nakita natin dyan siya kaluma. Siguro mga 1800 din ito, dahil may nakita tayong 1889 na ano pa rin, na nakalagay na inilibing doon. Pagkatapos pinuntahan natin isang lumang eskwelahan, ang Gabaldon School. And then nag-ikot pa rin tayo at pumunta tayo sa may palengke. At pinuntahan din nga pala natin ang kanyang munisipyo na nakalagay yung 1572 yung petsa kung saan ang Taal was founded by the Agustinian. Pagkatapos doon, nagtuloy-tuloy yung ating pag-ikot pa rin sa mga lumang bahay. Pumunta tayo sa Santa Lucia Well na medyo bukas naman siya kasi sarado yung pinakabalon. And then pumunta tayo sa bagong ayos na Our Lady of Christ Church na napakaganda ngayon at natutuwa ako kung paano siya pinaganda. After that, kumain tayo ng lomi, nag-ikot-ikot pa tayo, pumunta sa museum, at ngayon nandito tayo sa may bahay ni Agoncillo na unfortunately sarado. Nakapagkakataon nyo, isang museum na lagi sarado. Ang sapi na nakapasok pa rin tayo sa may likod. Nakita natin ang estatwa, ang monumento ni Agoncillo, ang gumawa ng bandila ng Pilipinas. At nasa kalikod-kuro po natin yan yung Pacific River. So I guess I have to end my Taal Batangas vlog here sa bahay ni Agoncillo. I'm very happy na naikot uli natin. Maganda pa siya lang Taal, maraming makikita, maraming heritage places, historical places, maraming pwedeng kainin. So, kung may time kayo, bisitahin yung bayan ng Taal at marami kayong mapapasyalan dito. With that, maraming salamat sa panonood. Until our next vlog, see you soon!